Magandang gabi mga ka-trade. Kung sa Bisaya pa, mayong gabi ninyo dihang tanan. So, ito magbabalik na naman tayo. Pangalawang video na to natin. Bali day 2. Nung previous video natin, makikita yung balance natin is 5.52. Yan, yung balance natin 5.52. So, sa ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-set ng trade. Dahan-dahanin lang natin step by step ang natin tutorial. So dito magsiset tayo ng trade. Tuturuan ko kayo kung paano mag-set ng trade. Bago 'yan, ipapaliwanag ko muna sa inyo. Ito makikita nyo diyan. Yan. Wait lang, ilitan muna natin 'to. Yan laki. Yan. Ito yung time frame. Pwede ka mag-trade ng 5 seconds, 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, or even day. So, yung iba kasi nagtitrade 5 seconds lang. So, after 5 seconds, may result na yung trade mo. Ako kasi, medyo napaka-risky kasi pag 5 seconds, 15 seconds, even 30 seconds, risky pa yan. Kaya ang ginagamit ko sa pagtitrade is 1 minute and 30 seconds. So yun ang siniset ko. Kasi ang 1 minute and 30 seconds compatible din ito sa ginagamit kong indicator. So sa ngayon, di muna natin pag-usapan yung indicator. Ang pag-usapan muna natin ito kung paano mag-set ng time frame. So yan ang time frame natin. Dito naman tayo sa trade amount. Dito sa trade, pwede kang mag-trade ng $1. Yan, ang gusto mo lang i-trade, $1, $2. So, sa atin, yung nasabi ko na nung una, dahil ang capital natin is $5 lang, so, minimum lang tayo. Kasi ang minimum dito is $1. So, sa minimum na yan, kung i-percentage natin, pwede rin kasi percentage. So, ang minimum na $1 is 18.12%. Bali 18.12% sa $5 and 0.52. So yung trade natin is 18%. So mag-ingat lang kayo guys, kasi pag na-click nyo yan tapos na 100%, kasi hindi ako gumagamit ng percent, kasi pag mano ka yan, kumbaga ma-click mo tapos ma 100% mo sa isang trade mo, lahat ng balance matitrade yun, kasi 100% ang percentage mong kasi advisable na gagamitin nyo, lalo na sa mga beginner, is wag yung percentage, ito lang yung amount, yan $1. So sa ngayon maghahanap tayo ng trade. Yun lang muna ang i-explain ko, dahan-dahan ng pag natin, yung time frame, tapos yung amount na iti-trade natin. So mag-set up muna tayo ng trade, pagkatapos explain ko kung bakit yun ang napili natin. So maghanap muna tayo dito currency yung natin, iti-trade natin. Hanap tayo dito ng magandang trend. Okay, hanap tayo. Sundan nyo lang guys, kasi natin kung paano ito. Sa nasabi ko na, sundan nyo ako paano natin palalaguin ang $5. Tingnan natin yung trend. Maghanap tayo ng magandang ng market. Dito, try natin to 3 candlestick. Na tayo dyan, late na tayo, dapat mga 2 lang muna yun. Hanap tayo dito, ito, hanap tayo ito, kaya 3 na hanap tayo. Ang pagtitrade guys, dapat yung emotion mo rin dito is number 1, kasi ang emotion sa trading ito guys. Mag-set tayo ng 3 dito, wait mo na, parang importante kasi ang emotion dito guys, kasi psychological ito ang trading maapektuhan ang trading mo kung magpa-apekto kung emotional ka, kasi pag emotional ka
huwag ka munang mag-trade. Kung kinakabahan ka, huwag ka muna. Hinto ka muna sa pagtitrade. Magpakalma ka muna. Kasi legit yung emotion guys, na ano talaga yan, kahit saan, kahit sa nga sa sugal, ano yan. Kaya ang trading guys, wag nyong wag nyong gawing sugal. Wow. Hanap tayo. Wala pa akong makita na ano eh. Balik tayo dito. Wala tayong makita ng magandang ano eh. Dito guys, ito. Try natin to. Dito. Yung zigzag line nya. Sige, try natin to dito guys. Ito, mag-set tayo ng trade sale tayo dito. Yan. Yan guys. So, sa ngayon, may ano na tayo. May trade na tayo dyan. Sale tayo dyan guys. So, explain ko muna ang yung trading. Ito ay virtual trading. Kasi ang trading kasi nangyayari din yan sa natin, sa totoong buhay natin. Yan ang trading, kaya yung magbibenta ka, binta ka ng, lalo na sa store. Pag bibili ka ng product tapos ibibenta mo, pataasan niyo yung presyo. So, ganito rin sa trading. Lalo na sa Binance, yun ang ginagawa talaga namin sa Binance, yung spot trading. So, sa trading kasi, parang, ito digital kasi ito eh. Kumbaga, nagtitrade tayo sa digital. Kumbaga, sa computer ang gamit natin. Hindi gaya ng natin, traditional trading. Gaya ng traditional trading, kumbaga, mamili ka ng kalabasa. Pagbili mo ng kalabasa, pagtataas ang presyo, so ibibenta mo ng mataas ang presyo, tapos bibilhin mo ng mura. Yun lang ang niya. Parang ganun lang din ang trading sa digital trading. Ang kagandahan lang dito sa digital, kasi yung mga product dito hindi napapanis. O ayan guys, nanalo ang trade natin. So kung tingnan nyo yung balance natin, 6.44 na. So nanalo na naman tayo, panalo naman tayo ng isang trade. So, ganyan lang ka simple guys. Sundan nyo lang ako kasi natin. So, nanalo na tayo ng 18% sa capital natin. So, 18%. So, yun ang sinasabi ko guys. Kasi pag malaki ang capital mo dito, kumbaga sanayin natin ang sarili natin sa ganitong style. Kasi pag mag-trade na tayo ng malakihan, parang nasanay na tayo. Mawawala na yung kaba natin. So, imagine natin kung ang capital natin dito is nasa, pagpalagay natin, 10,000 yung trade capital natin. So, sa 10,000, yung target mo na wag kang tataas sa 50. Pinakamataas 30%. Kasi ako, tinatarget ko 20 lang 20. So, kung may 10,000 ka, magkano ang 20% ng 10,000? Di 2,000. So, may 2,000 a day ka na. 'Di ba? Sa isang araw lang. Kung 20% lang target mo. Ganyan tayo mag-isip kung mag-trade. Kasi, gaya dito, may capital tayo na $5. So, para sa atin, maliit lang naman yan. Okay lang tayo malos dyan. Hindi ganyan ang mentality natin guys. Kasi pag ganyan ang mentality mo sa pagtitrade, madadala mo yan. Masasanay ka dyan. Kahit malaki na yung trade mo, yun pa rin ang mo. Tapos pag natalo ka, gusto ka baba. Dapat may kumbaga may cut losses tayo. May stop loss tayo. May stop loss tayo. Pag darating na mga 30%, so mag-stop loss ka kung talo ka na. Kasi pag di mo yan ihinto, tuloy-tuloy ang mo yan. Kasi emotion kasi yan Di mo na makokontrol yung emotion mo. Ganyan sa trading. So, ito is enough na to guys. Nanalo tayo ng 18%. So, tingnan mo.
6.44 ng balance natin. Ito ang day 2 natin. Kaya sundan natin to guys kung saan aabot itong ano natin. So, una nating tinuro paano mag-set ng trade. So, sa nasabi ko na sa previous video natin, yun ang nangyari guys. Nag-entry tayo dito. Saan ba yun nag-entry tayo? Dito tayo nag-entry doon, no? Dito tayo nag-entry sa pangalawang candlestick. Dito. Pangalawang read na candlestick. Diyan tayo nag-entry. Diyan ang entry point natin. So, ganito yan. Sabi ko sa'yo, pag ito yung entry point mo, tapos, yung time frame natin is 1 minute and 30 seconds. Pagkatapos ng 1 minute and 30 seconds, yung trend ng market tumaas, tapos nakabuy ka, panalo ka. Vice versa rin. Kung nakasell ka, tapos dito mag-in yung 1 minute and 30 seconds, panalo ka rin. Pero pag tumaas yan, tapos nakasell ka, talo yung trade mo. Automatic talo yung $1 mo. Yun lang ang ano niyan, basic ng trading sa binary option. Kasi iba kasi ang trading sa sa Binance. Iba 'yun. Iba ang trade namin doon. Yung future trading, ganun pa rin. Parang tinatarget mo rin ang yung hinuhulaan mo rin ang yung takbo ng market. Pero iba kasi doon. Kasi anytime pwede mo i-stop ang trade mo. Dito hindi pwede. Pag nakaset ka na ng trade, di mo pwedeng ma-stop. Tapos ang kagandahan lang dito sa binary option kasi kung $1 ang mo, mananalo ka rin ng hindi naman $1 ang panalo mo kasi may may kukuha ng percentage ang broker kasi sila ang broker broker sila, so may tax talaga sila, kumukuha yan ng percentage nila.